Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Eto, paano kung masikip po daan na lalakaran ho ninyo, yung po mga pedestrian? Aba, meron napansin ng ating pong Kilos Pronto team. Ito po'y iskinita na dapat po'y pedestrian na dadaan. Pero bakit one way? Di ba dapat magkakasalubong kayo? Ito, panoorin ninyo. Ang sidewalk o bangketa ay ginawa upang mapadali at maging ligtas lakaran ng mga pedestrian. Pero kung may palpak na tao, meron din palang palpak na daan, pagmasdan. Anong mali sa sidewalk na ito? Ang dalawang ito nagsalubungan, pero hindi pala sila kasya at kailangan umatras ang isa. Dahil dito kailangan pa mag-antayan at mag-traffic ng kapwa pedestrian. Kasi once na nagkasalubong kayo, talagang ang hirap po eh. Lalo na kung matabay na kasalubong mo. Ang iba ay napipilitan na lamang na dumaan sa highway. Lalo na pag may dala silang kagamitan at sila ay nagmamadali. Sa EDSA kung saan maaari silang mahagip na mga rumaragas ng mga sasakyan. Sa mga kinaukulan na gumawa ng proyektong ito, Kilos Pronto, ayusin nyo na ang kapalpakang ito bago may madisgrasya at magbuwis ng buhay. Ang tanong siguro, bakit nga ba nagawa ho yung iskinita na yan na one way? Mukhang hindi yata na planado na mabuti ito. Okay, kausapin mo natin. Nasa linya ngayon si Ginoong Francis Martinez, siya pong hepe ng Environmental Management Division ng MMDA. Sir Francis, magandang gabi ho. Ay, magandang gabi rin po, sir, at sa mga tagapakinig. Opo, napansin na ba ho ninyo yan? Yung medyo one way ho at iniiwasan ho ng mga makakasalubong dahil napakakipo to ng daanan. Ano pwede ho natin gawin po dyan, sir? Kanina po, pina-inspect ko na yan doon sa aming PEC. Oho. At pag may balak na pong gawin yan baka sa Monday, kasi baka po pwede pabuntisin po. Baka po pwede pabuntisin yung railings. Oho. Para magkaroon ng salubungan doon sa area yan. Ang problema kasi pag tinanggal ho nyo yung pink na railings po yan, panahon pa yata ni Bayani Fernando ho yan eh. Dahil pink eh, no? Ang problema, baka yun naman yung kasalubong niya, mahuhulog doon sa gutter, baka mahagip po siya ng bus. Kita nyo mga bus ho dyan, sir. Oo nga po, ang inaano po natin, kaya po na-install yung railings na yan, para po yung mga naglalakad sa bangketa, hindi po tumawid sa hindi po maglakad dyan sa kalsada natin. So kaya dinagay yung railings po na yan. Pero by tomorrow po, patitingnan uli namin kung anong magandang gawin po dyan. Mukhang may problema siguro dito, yung manage mo ng MRT. Kinain yung buong na nilagyan po niya ng hagdanan, paakyat to sa MRT station, sir. Baka doon ang problema, sir. Apo, ganun nga po. Yung may elevator po doon. Ayun, elevator ba ho yan o hagdanan? Escalator po. Escalator. Oo nga. So, ano po yan? Kakausapin mo ninyo ang management po ng MRT para mag-meet halfway ho kayo? Paano ninyo maayos ho yan? Opo. Sa Monday po, kakausapin po namin. Sige po. Pakirelay na lang siguro kay GM Team Orbos para at least mabigyan po natin ng kaluwagan po ating mga kababayan dyan. Opo, sir. Thank you po, si Ginoong Francis Martinez. Thank you, sir, ng MMDA. Ayun, Ben. Napansin mo kanina yung pink. Tama ang sinabi mo, panahon pa ni Bayani Fernando. Oo, di ba may mga urinals pa siya, pink rin. Pink eh. Ayun. Pero nakita ko naman, Lex, tama yung sinabi mo kanina. Baka kung sakaling tanggalin tapos para naman dalawa na sa kalsada na maglalakad yung iba para lang mag-two-way sila. Di ba mo na sa kalsada mismo? Doon ay timbok na lang para yung... Or lagyan siguro ng pag-ganon, no? Para yung mga ang truck o yung mga dadaan, iiwas doon. Well, gagawa siguro ng paraan po yan. Okay!